Meron akong ex na super hilig sa crepe before. Pero kailangan mo natin ng energy kasi marami tayong bibilhin. Naisipan ko siyang bilhin kasi after nitong Japan, meron tayong work trip. Local trip to. First time kong magbo-vlog doon sa lugar na yon. Buti na lang cute ako. Pero yung mga decisions ko sa buhay, pangit. Excited na ako. Guys, welcome back to my channel. It's another cold morning here in Sapporo, Hokkaido, Japan, guys. So today's May 16. Ay, ano na ba ngayon? hindi na alam yung date. May 20 na pala. May 20, pero tumama naman tayo sa 16 degrees Celsius. Diba? Today is May 20, 16 degrees Celsius. So, medyo malamig pa rin kahit May dito sa Sapporo. Kung sa ibang parts of Japan, medyo nasa 20 plus, 30 degrees na. Dito, ganito pa rin. And ito pa rin yung hotel ko. I'm staying here sa Bespoke Hotel Sapporo. Ayan. Ayan yung building. Again, kung hindi nyo napapanood yung last kong vlog dito, I highly recommend this hotel. Super budget friendly, and then location wise, kaharap ko lang guys, McDonald's. Kaharap na McDo, may Daiso ulit. Tapos dito yung Odori Station. Ayan, lakad lang kayo ng konting kembot lang, Odori Station na yan, which is one of the main stations here. Tapos maglakad kayo ng konti, that is Odori Park. Ayan, no? That one. Grabe, ang bait nila. May tinuturo ako, diba, sabi ko Odori Park. Tapos meron dapat dadaan na Japanese. Tapos parang nag-stop siya. Tapos sabi ko, sorry. Tapos sabi niya, siya pa yung nag-sorry. Siya pa yung sabi ko, sorry. Tapos, isa pa sa mga advantage niya, ang lapit niya sa shopping district. Yung Tano Kikoji Shopping Street. Ito yung hotel ko. Alam mo kung nasa yung Tano Kikoji? Ayan lang. Ito lang. Makikita niyo yung walkway na yun sa taas. Ayan lang. Pasok ka lang dyan. Tsaka yan. Ayan na yun. Grabe, parang lahat, almost lahat. Tas nakita nyo yung Sapporo Tower. Almost lahat talaga. Super highly recommended ko yung hotel na to, guys. Bespoke Hotel Sapporo. Ang ganda ng location, budget friendly. Hindi ko in-expect na for only 2,000 plus pesos. Good for 2. Ang ganda ng location. So, meron pang yung market. Ano nga bang pangalan ng market na yun? Nasa itinerary ko rin yun. 3 minutes walk lang din yung Nijo Fish Market. Parang gusto ko rin puntahan yun ngayon, yung fish market kung gusto nyo kumain ng mga sushi. Ang lapit lang. So again, you can book this on Klook and you can use my discount code Marvin sa Mako Klook para magkaroon pa kayo ng 5% discount. Tara, so today magsha-shopping kasi explore natin itong Tanokoji Shopping Street. May nakita kasi ako dyan na parang mga second street, mga alam mo yung mga high-end na ukay-ukay, may ABC Mart at may mga kung ano-ano pa dyan. Pero siguro kain muna tayo, no? Pwede bang mag-lunch na tayo? 11:16 na. Sige, maghanap muna tayo ng kakainan. But, again, ayun lang. Kung hindi ba lang edit to, no? So, naglakad ako. Sa ito na siya. Yung sinasabi kong shopping street. Ayan na yan, guys. Yung may bubong. Ganun lang siya. Tapos may family mart dito. Tapos, that's my hotel. Bespoke. So, everything that you want to do here in Sapporo, kung gusto niyo magpunta sa mga tourist attractions within the city, gusto niyo mag-shopping, andito na yun. Tapos kung gusto niyo ng nightlife, diretsuhin niyo lang to ng konti. Andun niya yung Susukino. Parang ano siya, for nightlife, entertainment. Super nice location. Try natin explore natin yung area na ito. Again, para siya yung sa mga Dotonbori, no, yung parang may bubong na ganun, pero shopping street siya. Explore nga natin, ano bang pwede dito? May mga restaurant din na kainan, no, ayan. Tasty Quick Value. Ay, parang sarap niyan pero ang taba. Itong Vegas, parang ano to siya. Mga, kung gusto niyo maglaro-laro ng mga, parang casino ng slide. Ayan yung mga ganon-ganon. Paggabi medyo, ay marami din pala kahit umaga. Mga slot machines, ganon. Ito mga local restaurants lang. Parang gusto kong kumain sa mga ganito. Meron na dito mga drugstores kung gusto niyo mong bumili ng mga pasalubong. Minsan mga mura yung mga drugstores. Ikoma, Tanuki. Diba? Sobrang hindi ko in-expect na magagandahan ako ng ganito sa Sapporo kasi yung Japan vibe mafe-feel mo eh. Mga ganito shopping streets, may mga Don Quixote din dito, ABC Mart, pero hindi siya super gulo. Gusto ko yung balance ng city tsaka yung parang pagka-laid back niya. Tapos kung gusto niyo munang medyo tahimik, punta ka sa Odori Park. May stream doon na parang payapa lang. Payapa. Ayan, oh. Parang sarap naman ng mga to.
1,000 lang, oh. 1,000 yen lang sa mga 400 pesos. Ay, ito mas mahal, 1,900. Kasi parang beef eh. Actually, meron din silang mga ganyang real monkey. Yan, 500 yen lang. So, mga 200 pesos. Pero on the simpler side lang. Ah, pero meron palang ano, oh. Underground. Pwede tayong bumaba. Pero kain muna tayo, ha? Ay, yun na pala yung ABC Mart. That's ABC Mart. Pero tara, kain na nga muna tayo para diretso na tayo mag-shopping. Wow, shopping. Akala mo talaga may pambili. But yeah, kain muna tayo. Ay, crepe. Parang ang sarap ng crepe. Ayun, no. Woo! Boogs. Meron akong ex na super hilig sa crepe before. To the point na pag nakakita siya ng crepe, parang, crepe! Ano mo yun? Parang sobrang excited siya na hindi niya naman yung ginagawa pag nakikita niya ako. Pag nagkikita kami, hindi niya naman siya sasabi na, Marvin! I miss you baby. Walang ganun. Pero pag crepe, parang nag-iibang anyo siya. So, may mga times na pinag-awayan namin yung crepe kasi parang nagselos ako. Nagselos ako, sabi ko, bakit parang mas mahal mo yung crepe kaysa sa akin? Parang hindi ko maramdaman yung excitement na ganyan-ganyan pag nakikita mo ako. Pero pag crepe, parang, ba't saya-saya mo? So, ayun, yung crepe na yan, medyo may ano pa siya sa akin, may kirot pa every time nakikita ko yung crepe. Kasi parang, there was a point in my life na parang feeling ko mas better ang crepe kaysa sa akin. I know it's mababaw, but I'm mababaw, so what's new? Chari. What if, sige nga balikan ko yung crepe na yon. What if kumain tayo ng crepe for lunch? Because why not, di ba? I-overcome ko yung fear ko. Huwag tayo magpapadala sa fear. Kainin natin yung fear natin. Chari lang. Gumagawa ako ng reason kasi parang ang sarap ng crepe. Pero yun na yung lunch natin. Tama ba yung mga decisions natin? Hindi rin kasi ako like super gutom. Parang kailangan ko lang kumain kasi mag-alas 12 na. Yung parang for compliance purposes. Pero hindi pa naman talaga ako super gutom. Pero sige, magkikrib ba tayo? Ayan, no. So, 610 yen. Siguro mga ano yan. 120. 300. Ay, parang mas mura dito kaysa sa Tokyo, no? Tama ba? 300 yung 600. 240 nga lang eh. Ganun. Mga 240 lang. 240 pesos. 500 nga lang o banana. So, mga 200 pesos lang yan. Ito, may salad. Pwede ba yun? Ah, ito hindi siya dessert. Parang Marion. Ano yung Marion? Ayun. Marvin plus Ion. Charot. Ang Boplox ko, yung Marion pala yun yung brand. Marion pala nakasulat lahat. Ayun. Ano kaya masarap? Parang gusto ko ng strawberry kaso baka maasim. Ay, ito strawberry, tapos may cheesecake. Napaka hindi healthy ah. Pero masarap. Ito na lang tayo, strawberry with ice cream. Or ito. Got the goods, guys. So, syempre, kailangan mo natin ng energy kasi marami tayong bibilhin. Charot. We are gonna window shop until we drop today. So, kailangan natin ng energy. Pero parang kailangan ko ng kape pang partner dito. Meron ng mga sapatos dito. 4,000. Magkano yung 4,000? 1,600 lang oh. Mga 1,600 pesos lang. Merong shoe store dito na local brand. Basahin na lang natin. Ayun yata yung pangalan. Shoe shop na Torigawa. Okay guys, mag-lunch muna tayo ng crepe. Sino bang nagla-lunch ng crepe? Ako lang. Ang weird. Parang bigla ako nag-crave ng crepe talaga guys. So, check natin. Parang, I think merong mga custard. Ang pinili ko, alam niyo naman, may ako sa custard. Meron siyang custard na palaman. Plus may strawberry na ice cream. My God. Yung strawberry sa ice cream for me, a little, hindi siya yung parang fresh, yung fresh na strawberry. Parang maramdam mo na flavored. Yeah, yung strawberry ice cream flavored lang siya. But I love yung custard. This one. That's a win. That's a win with a win. Alam, ang sarap ng custard. Parang sarap ng hot chocolate.
Ang weird ng cravings ko ngayon. Gusto ko ng hot chocolate, tapos kasama to. I'm happy with the custard. Pero what I appreciate about this crepe, naalala ko yun sa Paris, pero iba yung level yun sa Paris. Parang yun talaga yung pinaka-favorite ko. Pero ito kahit manipis siya, hindi siya yung nagiging crispy. Manipis siya pero yung parang pancakey yung texture niya. Ito yung gusto kong crepe, yung parang pag nagki-crave nga ako ng crepe, gusto ko yung ganito, although manipis siya, pero hindi siya nagiging crunchy or crispy. Kasi pag nagtatry ako ng crepe sa Philippines or sa ibang Asian countries, pag ginaganon ka, nagka-crunch. Parang hindi yun yung gusto kong mangyari. Parang gusto ko ito perfectly made yung kanyang base. Parang na-remember ko ngayon sa Paris, ganun din eh. Malambot din yung sa Paris and then manipis. Pero mas masarap ko pa rin yung sa Paris. But this is also good. Maybe I'll give this mga 8.5. Yung guys, pumunta lang ako sa 7-Eleven para bumili lang Vital Lemon. Ito na lang yung drinks natin. Parang pag nasa Japan ako, ito yung bumubuhay sa akin para hindi ako magkasakit. Parang vitamin C siya, tapos liquid na, so umi-effect na agad. Okay, so energized na tayo, nakapag-vitamin C at nakakain ng crepe. So start na tayo ng ating shopping, window shopping. Ito na siguro nahin na natin, the very famous na bilihan ng sapatos, syempre, ABC Mart. Let's go! So ito yung mga brands na meron dito, Nike, Adidas, New Balance, Vans. Let's go. Sa labas nila, ito na yung mga presyo. Ito 10,000. So mga 4,000 pesos tong Adidas na to. 10,000 yen. Ito rin mga 4,000. 3,900 ganun. Ito mga 3,200 lang o 8,000. Ito mga New Balance sila. Nasa labas yung New Balance sila. 11,800. Magkano yon? Hindi ko rin alam. Sorry. 4,000. Ang hirap. Basta mga 4,000 plus. Wala pang 5K. Ganun. Check natin. May napupusuan na ba kayo? Pumain na lang kung meron na. Pasok tayo sa loob. Ah, mga Crocs. So, may mga Crocs din pala sila dito. 6,500. So, magkano yun? 2,400. 2,400. Not bad, no? May mga tsinelas sila, New Balance. 5,800. Yan. Ito, women's naman, kung gusto ko sa mga babae, mga 10,000 sa mga 4K din, no? Pero ito yung mga designs. Ito 8,000 lang, oh. 3,200 lang. Ang ganda nito, oh. 10,500. Mga 4,000 something. Ito 7,900 lang, 7,990 lang to. Cute din ito. Dito tayo sa second floor. Skechers naman to. Running shoes ba to? Ay, sorry. Hands free. Pag sinabi bang hands free, bawal hawakan? Oo yata. Bawal yata hawakan. Sorry. Paano mo isusukat? Wait lang, maguguluhan ako. Skechers hands free slips in. Ay, pag hands free pala slip in, yung parang kahit hindi mo nahawakan yata, pag pumapasok na lang yung paa mo ng agad-agad. Akala ko bawal siyang hawakan dito sa tindahan. Maganda siya kapag for example nagmamadali ka, no? Kasi may ganun siyang design sa gilid na parang, ay oo nga, may ganito siya, oh. So pag ilalagay mo yung paa mo, kusa na siyang pumapasok. Ang galing. Yung pala yun yung slips in hands free. So ito yung presyo niya, 13,900. Ito may ganito akong shoes pero iba yung kulay, parang green dito, green yan, no? Tapos may yellow. 10,000 yan lang din itong New Balance nila. Ginagamit ko minsan pang takbo-takbo. Ito na lang bibiliin ko guys, Adidas na socks. Kasi parang ang dami kong biniling socks, parang nawawala lagi. Hindi ko alam kung saan pupunta. So bibili na lang ako nito. Tatlo na siya, 1,500. Magkano yung 1,500? 600 pesos tatlo, bali 200 pesos each. Meron sila mga Japan exclusive for Fila guys. So
Pang women's no. Baka dito lang to sa Japan. 9.8 lang tong mga to. And guys, Mart, safe tayo sa ABC Mart. Wala pa akong nabili. Kaya tara, continue tayo maglakad-lakad doon kasi marami pang stores dito. And meron nga dyang mga drugstore. Marami din palang drugstore dito. No? Mas mura minsan yung mga bilihan dyan. Ito Bring. Parang napanood ko to sa TikTok. Kung gusto niyo ng mga aesthetic, Bring. Gusto niyo bang tignan natin? Ay, wait lang. Katapat ng Bring. Ito na pala yung 2nd Street. Ito yung hinahanap ko. Wait lang. Pasok tayo. Ito yung ukay-ukay. Luxury ukay-ukay. Nagpunta na ako sa 2nd Street sa Thailand. Pero dito talaga sa Japan yata mas sikat itong mga to. So, tignan natin. Ayun no. Gusto niyo ng mga Louis Vuitton cap. Grabe, magkano yan? 72? Ay, wag ko masyadong taasan. Baka isipin nila na mahalan ako. So, 72,900. Okay? Dapat modulated lang yung voice natin. Kahit parang feeling mo ang mahal. Dapat, kalma. 72 magkano yun? Mga 30,000. 30,000 pesos. Para sa sombrero. Not bad. Mag not bad lang tayo dito ha. Kasi nakakaya naman kung sabihin natin mahal. May mga wallet pa sila dito na LV. Yan. 37,900. 29,900. Yan. May mga Louis Vuitton bags pa pala oh. Ito backpack kung gusto nyo. Sobrang affordable din pala niya no. 449,900. Ano lang naman siya actually 449. I would say 200,000 pesos. Pwede na rin. Mahal guys. No? Pero maganda. Ito 399. Grabe, backpack na 200,000 pesos. Pero Louis Vuitton. Ito, aba, parang maganda to. 54,900 lang oh. Siguro nasa mga lang yan, 20,000 something. Yan oh, i-manifest nyo na kung nag-goal kayo ng Louis Vuitton. Grabe, ito ang liit lang, tas 379 no. Yan, may mga pouch din sila na LV. 94,000, 79,000. May mga mini bag sila, ganyan no. Handbags. Itong handbag 169,900. Pero ang kugit ng mga bags nila no. May staff na nakatingin sa akin, so dapat composed lang ako ha. Dapat ako yung tipo ng vlogger na parang normal ko lang itong ginagawa na namimili-mili ng mga ganito ha. Pakisamahan nyo na lang yung trip ko sa buhay. Ayan, may mga Celine bag dito guys. Magkano to? 159,900. So mga 60,000 plus no. Tapos may mga damit-damit din silang ganito. Ay, ang ganda nito. In fairness, yung tela niya parang mantel, sorry. Ang ganda niya. Tsaka may meron siyang tali. Parang may trust issues sila sa akin ha. Hindi ko naman to lalabas. Louis Vuitton pala to guys. Tingnan. The details. Pero ang lang, ang subtle lang din no. Subtle lang no kanyang details. Magkano to? 249,900 guys. So siguro mga 100,000 pesos to. 100,000 pesos na polo guys. Tapos yung suot ko. Dapat pala kahapon medyo okay yung pormahan ko. Ngayon pa naman kung kailan ako nagsha-shopping, yung pormahan ko pang 150 pesos na polo lang, but it's okay, di ba? Mukha naman tayong formal. Parang lang tayo mga silent rich kunyari ganyan. Pero hindi nila alam, silent lang tayo. Hindi tayo dun sa rich na part. Silent lang. Silent person lang. Ito. Ano ba tong brand na to? 22,900 to. So siguro mga lang to. 4,000 pesos. Ito.
Feeling ko kaya nyo yan. Tapos, ayun, grabe naman to. Parang pinunit niya na lahat. No? Wala ka nang tinago. Pati dito may punit. Tsaka dito. Iba talaga yung nagagawa ng fashion, no? Mas magkano to? So guys, ang presyo niya 249,900. So mga parang 100,000 din to, no? 100 plus thousand pesos. Kasi baka every isang punit worth 10,000. So hindi, mga ano lang 2,000, 4,000, 6,000. Ganon yata nila kinompute, no? Kinompute nila every punit may presyo, no? Baka meaningful yung bawat punit, kaya isang punit na ganyan, pag maliit 2,000, pag malaking punit 5,000 pesos, kaya umabot siya ng 100,000. Iba din pala magpunit yung mga social, no? Mas nagmamahal pag maraming punit. Tignan mo yung mga pormahan ng mga Hapon na mag-shopping lang naka pa todo. Parang nahihiya naman ako sa ginagawa ko, kasi tignan mo itsura ko, guys. Parang papasok lang ako sa school, charing. Parang hindi nila ako lalapitan dito kasi parang sasabihin nila parang hindi naman talaga bibili yan. Nagbi-video lang yan dito. Which is true. Pero guys, wag kayong ma-disheartened. May mga 19 lang naman o mga 500, 600 pesos lang to, mga ganitong ano nila. Ano bang tatak nito? Noritake. Ayan, Noritake. Siguro maybe it's a Japanese brand man. Ayan, 2-3 lang din to. So, hindi naman din yung mga tao dito, kahit pag dapat man umayos yung suot ko parang ganyan, o dapat naka-tuck in, no? Para medyo formal. Kung ba dito? Chrome pants. Dapat ganyan, shopping date. Ito mga Gucci wallet, guys. 22,900. Ay, mura lang nito. 39 lang, 39. Pero ang tatak niya, guys, is Gucci Divisoria. Gucci din to? Gucci din yata, guys. Ganyan ba yung ano ng Gucci? 39 lang to. Ito, mas kaya natin to. Ito, may mga shorts din dito. Board shorts. 7.9. Magkano yun? Mga 3. Magkano yung 7.9? Nahirapan ako. Kaso ang brand niya is Patagonia. Patagonyang nilihim ang kanyang nararamdaman, charot. Patagonyang nilihim na hindi niya talaga afford yung mga paninda dito, charot. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng mga Gucci shirts, ito mga 44,000, so mga 19,000 pesos, no? Pero nahihiya ako sa mga pormahan ng mga bumibili, kasi parang bumibili lang sila pero parang, or in Japanese kasi talaga, no? Japanese people in general, sobrang maporma talaga nila, guys, no? Ang galing nila pumorma. Nagpunta ako dito summer, so ang suot ko mga polo-polo lang. Alam mo, parang simple lang kasi sa Pilipinas pag summer, di ba nakaganto lang naman tayo. Dito pala sa Japan, lalo na sa Sapporo, pag summer kasi medyo malamig pa, pangmalakasan pa rin yung pormahan ng mga tao. Ayaw pa naman natin as a Filipino, ayaw natin natatalo, di ba? Gusto natin laban na laban. So nagpunta ako sa second floor. Ang second floor more on girls section, no? Gusto nyo ba makita yung mga ano nila dito, paninda? Okay. Ayan. Ano ba mga magandang ipakita dito for girls? Bags, mga ganito. 17.9. Nagamitin mo lang sa pamalengke na to, 17.9 pa. Ito, 12.9. Pwede mo itong magamit na lagayan ng mga labahan. Charot. So guys, Coach Sarah. So 12.9. Ito ay mura lang to. Pero pouch lang to. For girls to, ha. Pang mga girls tong bag na to. 14.9. Ay, sorry. Okay, yan. Bags. Sandals. Guys, nandito naman tayo sa may third floor. Third floor is for men. So, ayun, parang cute na mga ganda. US Army. Magkano to? 3.9 lang, So, 3.9, mga ano lang to. 1.5, 1.6. Diba? Ang ganda. Parang gusto ko nga ito, kaso bawal yata to suotin minsan kapag, diba, may mga places na parang bawal ka magsuot ng ganyan. Baka isipin nila army na army ka talaga.
7.9. Okay. Mga affordable options naman sila dito. May mga nakita ko dito mga black. Ayun, di mga The North Face pala to. Marami sila mga black North Face. Small, magkano to? 3.9 nga lang. So, mga 1,000. Or less than 1,000 pesos. Pero North Face na to ah. Pero medyo mahal din yung mga North Face na clothes. Kung mahilig kayo sa mga black lang, ang dami lang nilang mga black dito. May nakita akong 1.9 kanina. So guys, marami nagsasabi sa inyo na okay sa akin yung red na color. So kino-consider ko tuloy bumili ng mga red kasi wala akong masyadong red na damit actually. So ito Nike. Pero mga around 1.9 or 2,000 pesos. Dito yung fit niya. Should I buy it? Bagay ba sa akin yung mga ganito? Ito guys, super mura. 2.9 lang oh. Tapos Champion na yun oh. Magkano lang yung 2.9 girl? 1,000 pesos. Ganun. Pero Champion na kasi. Ang cute din ito. Nike. Ito nga cute kasi parang ang laki. Pero medium lang siya. Medium lang yung nakasulat. Pero parang ang laki. This is 4.9 lang din. So magkano yun? Mga around 1.9, 2,000 pesos. And guys, ito nabili na natin. Hindi na ako nag-shopping bag pero yung red, nilagay ko na lang dito sa aking bag. Kasi marami nagsasabi sa inyo na bagay sa akin yung red. Hindi ko napapansin na bagay sa akin yung red. Pero for some reason sabi niyo bagay sa akin. So ngayon tuloy parang tinatry ko bumili ng mga damit na red. Kasi alam niyo naman, mabilis ako maniwala. Pero na-realize ko nga din, nung tinitignan ko yung picture ko, sabi ko, ay oo nga, parang bagay nga sa akin yung red. So sige, from now on, medyo bibili na ako. Kasi lagi lang ako black, ganun, white, and in between. And nandito pa rin tayo guys sa Tanoki Koji Shopping Street. No? May mega din pala. May mega donkey din dito. Oh. Ayan. Ay, gusto ko yung nagka-clap-clap sila. Ang ano ng ihip ng hangin. Malakas na naman yung hangin dito guys. Ay, alam ko na. Bili tayo ng jacket. Maawa tayo sa sarili. Nagsisisi ako kasi ang dami kong jacket na binili sa Europe, di ba? Tapos perfect sa ganitong weather, yung hindi masyadong pang winter, yung pang ganito lang, hindi ko dinala. Kasi akala ko summer naman kasi nag-summer na ako sa Tokyo dati, di ba? Init. Sabi ko ayoko na magdala ng jacket kasi hindi ko nagagamit. Yung pala, yung May dito sa Sapporo, jacket weather pa rin siya, bi. Sisisi ako, ang dami kong jacket na magaganda ko. Tara, punta tayo sa GU. May malapit din na GU dito. Mga mura kasi dun sa GU. Dito okay din naman sa 2nd Street pero mga branded kasi dito. Kaya medyo mahal siya kasi mga branded. Kung mahilig kayo sa branded clothes sa second hand, 2nd Street para sa inyo yun. Yung nabili ko Nike to, yung red Nike. So medyo pricey siya, 2,000 pesos. Parang ito yung first kong Nike. Wait lang, medyo nahiya ako sa sinabi ko. Tama ba yun? Parang ito yung first ko na Nike shirt. At least meron na akong Nike na shirt. Hindi nyo na ako ma-joke. Hindi yun ako mag-joke. Ibang level na pala. So guys, nag-search lang ako ng GU na malapit sa akin. Ito yung hinahanap ko, yung 210 meters. Pero ang daming GU dito. Meron sa Tokyo Department Store. Meron sa Sapporo Station siguro to. Dito lang tayo, 210 meters. Ay, ito rin pala. Wait lang, ipakita ko sa inyo. Ito na yung tram. Ito yung tram, oh. Diba, nandito tayo sa shopping street na to. Para ma-visualize nyo. Sa shopping street na ito, doon tayo nanggaling sa may hotel ko. Tapos nilakad natin, nandyan yung ABC Mart, nandyan yung 2nd Street. Tapos medyo malawak kasi itong shopping street na hanggang doon yun. Dito sa gitna makikita nyo merong tram station. Ayan o. Meron ding station ng tram doon. Ito yung Loteria ng first day ko. Kumain ako dyan sa Loteria. May tram station dyan. So itong tram station na to, umiikot to within the city. So kung gusto nyo ma-experience sumakay ng tram, ang ganda lang din. Nandito lang siya sa shopping street. Kaya ang ganda ng location ng hotel ko. Binibida ko talaga yung hotel ko, no? Kasi ang lapit niya sa lahat. Pero since nandito na tayo sa shopping street, sige, idiretso na natin muna para isahang explore tayo. Makita natin kung ano ba yung nandun sa dulo. Tapos mamaya, bibili lang talaga ako ng jacket sa GU kasi nilalamig talaga ako, guys. Like,
ilang days pa tayo dito sa Sapporo, 3 days pa. Kahit pa ulit-ulit na lang yung jacket natin. Basta meron tayong jacket. No, mahaba pala tong Tanokikoji Shopping Street. May Mega Donkey pa dito. Siguro before tayo umalis ng Sapporo, bisita tayo dito sa Mega Donkey. Oh, malaking Don Quixote, guys. Ay, dumadami ng tao. I love it. 'Di ba? At least hindi siya super daming tao, pero dumadami na rin yung tao. Pero again, minsan kasi mas mura yung mga drugstore, guys, kaysa sa Don Quixote. Although, pag Donkey kasi malaki, nandun na lahat, no? Pero minsan yung mga drugstores, mas mura siya. Yan, kung kikrave kayo ng ramen, may mga ramen stores lang din dito. Ay, may second street din dito. Parang ibang second street to. Ayun, may Ferris wheel dun, no? Kagabi ko pa nakikita yan. Pag gabi mailaw yung Ferris wheel na yan. Oh my gosh! Guys, nababasa niyo ba? Hotel plus Hostel Sapporo. Nandito lang pala siya sa Tanokikoji Shopping Street. Alam niyo ba, nung nagde-decide ako kung saan ako magstay dito sa Sapporo, isa yan sa kinonsider ko, hotel plus hostel. Mga around 1,000 plus lang siya. At kaya favorite ko yan kasi kilala niya si Kim na from Korea, from Daegu. Nagkakilala kami sa hostel na yan. Hotel plus hostel. So parang memorable siya sa akin. Kaya sabi ko dito ako magstay kasi maganda rin yung location. Mga 1,000 plus din. Pero kinonsider ko nga yung bespoke kasi 2,000 plus lang siya. Mag-a-add lang ako ng konti. Tapos may privacy din ako. Pero isa yan sa mga kinonsider ko. Kung solo traveler kayo, gusto niyo mag-hostel, pwede siya. Maganda rin yung location nun. Nasa shopping street na kayo agad. Yan na, may mga tindahan lang din ng damit dito. Sipala. Ayan yung nasasabi mo kapag nag-take ka ng exam tapos hindi ka nag-review. Tapos yung sinagot mo puro A lang. Tapos malalaman mo, ay, C pala. Corny. Ayan, may mga small na tax-free shops dito. Kung gusto nyo ng KitKat, pag tax-free, 248, yan lang. Oh. Ito, mga vitamin C, lotion ba yan or sunscreen. Ang haba pala nito. Yun, may mga parang daing. Parang mga isda. Ay, masarap nga yan. 980 yan lang. Masarap yan. Ayan. So, dito sa shopping street na to, ang dami lang ganaps. Pero ang ilaw nagbaganong-ganon, no? Ganyan talaga siya pag naka-video. Yung ilaw nagbiblink-blink-blink. Pero hindi siya nagbiblink-blink sa totoong buhay, ah. Sa camera lang. Ay, nawala. Minsan, no? Minsan nagbiblink-blink siya. Ayun na naman. Ganoon na lang. Hala, ayaw niya na mawala. Ayan, may isa pa ako nakitang hotel. Kung gusto nyo i-consider, Hotel Dormy Inn. Nasa may Tanokikoji Shopping Street lang siya. Mahirap lang i-pronounce itong shopping street. Nalilito ako kasi Tanokikoji. Minsan na Taniko. Nalilito ako. Basta sabihin ko na lang na shopping street, ha? Ay, sushi. May sushi restaurant din dito. Na-enjoy ko talaga yung Sapporo. Ang sarap nilang maglakad, eh. No? Hindi siya super gulo pero Japan vibe. Tour guide pala namin kahapon. Meron siyang sinishare na meron daw underground dito na parang shopping street. Na di ba kung napanood niyo yung vlog ko, ang nire-recommend ko na places dito kapag magsa-Sapporo kayo, it's either malapit sa Sapporo Station, Odori Station kung saan malapit yung hotel ko, or Susukino. Sabi ng tour guide namin, meron daw shopping street na pwede mong lakarin yung tatlong station na yon, Sapporo, Odori, tsaka Susukino. Tapos doon daw sa underground na yon, maraming mga paninda. Kasi 'di ba ang Sapporo nga malamig dito. Sabi nga ng tour guide namin, parang half of the year may snow, half of the year malamig, ganun. So it's another world down there, 'di ba? Kasi kapag super lamig ng panahon, yung mga tao mas prefer nila nandun sa underground. So sana ma-discover natin yan. Sabi niya medyo nakakalito lang kasi maraming ganun-ganon. Pero sabi niya pwede daw lakarin ng isang diretsyo. Mga 20 minutes na lalakarin mo. Mapupuntahan mo na yung tatlong stations. Sapporo, Odori, Susukino. Guys, bigla ko lang nakita habang naglalakad ako. Ito na pala yung Grand Bell. Ayan. Grand Bell Hotel. Isa rin to sa kinonsider ko nung nagre-research ako kung saan ako mag-i-stay. Ayan, oh. Yun yung Grand Bell Hotel. Nasa dulo lang siya ng shopping street. Ayun yung shopping street, oh. Itong may bubong. Sa dulo niya, ito na pala yung Grand Bell.
Mas mahal to kaysa sa hotel ko ngayon. Ang hotel ko ngayon, di ba, bespoke hotel. Mas mahal itong Grand Bell. Pero siguro mga 3,000, 4,000 pesos per night siya. Pero syempre, mas maganda rin kasi siya. Ayan. Kung gusto niyo i-consider na magstay dito sa Grand Bell Hotel, of course, you can book that on Klook and use my discount code to get 5% discount, no? Pwede lang magamit Marvin sa Mako Klook. Ayan pala siya. So basically, yung mga pinagpipilian ko ng hotel when I was searching, magkakatabi lang pala talaga. Grand Bell Hotel plus Hostel, tsaka yung napili kong hotel, Bespoke. Tignan yung mga suot nila guys, May 20 ha. Hindi ko naman kaya yung lamig. Actually, kaya naman siguro yung lamig, pero yung ang hangin kasi. So pag naghahangin, parang dumodobre yung lamig, no? So kailangan ko na talaga mag-jacket. Like, hindi na ako natutuwa sa mga decision ko sa buhay. Okay guys, tara pasok tayo dito sa mall. It's called Mitsukoshi. Kasi sa mall na to, alam ko may GU dito. Tingnan natin oh. Sa mall kasi na to, sa 10th floor, merong Uniqlo tsaka GU. Yung iba kasing store, mga naka-Japanese na, so hindi ko alam kung ano yung mga yan. Basically, this is a huge shopping mall din. So dito sa baba, mga pabango din siya, mga Chanel, Dior, ganun, mga luxury brands ng pabango. Pero pupunta tayo sa may 10th floor. May elevator ba dito? Ay, yun, may elevator. Akala ko stairs lang ang meron. Good thing may elevator. Of course, nasa 10th floor, so most probably may elevator talaga. Yes, again, Mitsukoshi Mall to, no? Malapit lang din siya sa kung saan tayo nanggaling na shopping street. Malapit lang siya sa hotel namin. So, I highly recommend dito sa Odori area. Na-enjoy ko yung Odori area kasi magkakalapit lahat. Like, lahat ng pupuntahan as in lalakarin mo lang. So, sa 10th floor, GU tsaka Uniqlo, isang floor lang sila. Ito yung GU, yung Uniqlo. Pero pag magbabayad, bawal yung mag-mix ha. Kung Uniqlo yung babayaran, ibibilin mo, doon ka magbabayad. Pag GU yung bibilhin mo, dito ka magbabayad. GU muna tayo kasi mas mura for sure. Ay, cute nito oh. Gray na parang waffle shirt. Kano to? 1,490 guys. So, mga 600 pesos or less, no? Pwede kayo mamili ng white. Cute din yung white. Or parang ganitong, ano bang navy green ba to? Yan. May mga ganito na akong ano eh, shirt. Ito 2,290 yen. Yan, may green, may black. Meron na akong black tsaka white nito. Yan yung mga pormahan nila ngayon. $1,490 lang din to guys. Mga 600 pesos. Ay, ito mas mahal pala to. 2,290 ito. Ah, minsan yung tamang presyo is yung nandun. Diba, minsan may makikita kayong presyo dito pero may presyo na napagano'n. Parang ito yung price reduced. Ayun no, price reduced at register. So pag nagbayad kayo, doon na mababawas yung ano, discount. So 1,400 na lang to. For girls, 1,290. Asaimase. Tama ba yung sagot kapag nagsasabi sila ng asaimase? Yung response ko rin ba is asaimase? Baka mali, ganun din yung sinagot ko, asaimase. Yung mga pambabae guys, 990 lang oh. 990 yan yung mga crop top ba to? So, mga palda, 1,990. Jewel, yun mga 590 lang. Ay, isang set na oh. Ring set, 590 lang. So, magkano lang to? 120 pesos. May mga different ano na kayo oh. Iba't ibang klase ng ring. Eh parang gusto kong bilhan yung mama ko nito. Yan, mahilig yun na mama ko sa mga mumurahin pero stylish. Ganun yung ano niya, mumurahin pero stylish. I think okay to. Pero mas okay yung green. So yun guys, dalawa na lang yung bibiling ko. Baka ito sa ate ko or ewan ko, maghati na lang sila ng ni mama at ni ate. Parang ang cute ng forma nito, pero pag ako na nagsuot, parang di naman bagay sa akin. Saan ba yung green na yun? Ah, ayun. Magkano? 1,990 yen.
Sige nga, check natin. So ito na guys, yung sinukat kong green na nakita ko sa may manika. Parang ang peg niya talaga medyo mas maiksi yung dito na medyo parang crop top for men. Parang medyo muuso ngayon yung medyo maiksi dito, no. So ito yung small. Dapat ba small lang ako or kumuha din ako ng medium? Pero sige, ito yung small. Parang cute na din naman. Ito naman yung medium guys. Mas malaki to. Mas ano siya sa size ko, mas tama. Pero parang yung gusto talaga mangyari ng damit na to, parang bitin talaga yata talaga siya. So parang mas giving yung small, but naguguluhan ako. Or medium na lang. Mas malaki to. Para mas comfy lang siya, or doon tayo sa mas uso. Parang cute din itong black guys. Kaso parang lagi na lang akong dun sa black na color. Pero ang ganda kasi ng design. So yun guys, nag-experiment lang ako kung bagay ba sa akin yung shorts na mga mahabang ganito. Parang it's a no for me. Parang ink ba? Bagay ba or ink? Parang hindi bagay. So yun guys, I think bibiling ko na to. Parang jacket. Hindi naman siya sobrang kapal, pero at least if ever umulan din, parang windbreaker nga yung itsura niya. At least kasi medyo malamig pa dito. Para magagamit ko rin naman to kasi black. Para magagamit ko siya na mabilis lang bagayan. No? Kaso 3,990 to or mga 1,500 pesos. Pero medium to. Parang perfect size ng medium. Is marami akong gusto dito. Ito gusto ko na sana tong bilhin din. Saka ito. Saan na ba yan? Ay, ba't hindi inayos ni kuya yung pagbalik? Ayan. Ito gusto ko rin to. Actually may mga ganyan din. Pero siguro ito lang muna, bibiling ko yung jacket lang muna. Pag-isipan ko muna yung iba. Kasi after Sapporo, pupunta pa naman tayo sa Tokyo. Meron namang Gio sa Tokyo. If ever gustong gusto talaga natin, doon ko na lang siya bibilhin. Kailangan ko siyang, naisipan ko siyang bilhin kasi after nitong Japan, meron tayong work trip. Local trip to. First time kong magbo-vlog doon sa lugar na yon. At exciting yung mga makakasama natin doon sa trip na yon. Like, nilolook forward ko kasi hindi ko pa sila nakakasama sa work trip. Kaya excited ako na makasama sila. So, I think yung mga damit na yon, bagay yun sa ating paparating na work trip after Japan. Pero, siguro sa Tokyo na para hindi rin madami yung dala ko. Kasi magbabiyahe pa ako from Sapporo to Tokyo. No? So, doon na lang ako mag-shopping ng iba. Ito lang muna yung priority natin. Jacket kasi ang lamig. Yan guys, sinuot agad. Suot agad natin yung ating binili kasi lakas talaga ng hangin. Ayan, hindi na ako kagano'n nilalamig. Suot na natin para ma-ROI na agad. Pag sinasabi kong ROI, usually sa accounting or sa business, it's called return on investments. So for example, if meron kang investment na gagawin, tapos pag nagpa-profit na siya, nagkakaroon na siya ng return, so kumikita ka na, yung ROI na return on investments. Pero sa mga tao sa social media ngayon, ginagamit ng ROI parang to say na parang nasulit mo na yung binili mo. Pwede rin naman, for example, may gamit ka tapos gagamitin mo siya sa event, na ROI mo na siya kasi kumita ka naman sa event. For example, may bayad yung event. So na ROI na ganun. Pero minsan, ginagamit na lang natin siya kahit hindi naman natin siya pagkakakitaan. Parang ma-ROI lang ganun. Ibig sabihin parang nasulit lang natin ganun. But actually, in business, ROI means parang kumita ka, return on your investments. So guys, ngayon naman bigla ako nagutom sa mga pinagagawa ko, di ba? Ang pangit ng mga decisions ko na nag-lunch lang ako ng crepe, ganun. Buti na lang cute ako. Pero yung mga decisions ko sa buhay, pangit. So sabi ko, parang nagugutom ako. Tapos bigla ko naalala, meron palang fish market dito. Ano lang siya, 3 minutes walk lang from this shopping area. Diyan lang yung hotel ko sa kanto. So malapit lang din sa hotel ko, 3 minutes lang. It's called Nijo Fish Market. So sabi ko, tara punta nga tayo doon. Kumain na lang tayo doon. Alam ko mga fresh yung mga seafood doon, ganun. Tapos kain tayo ng mga sushi. So isipin na lang natin na una yung dessert. Nag-dessert tayo kanina ng crepe. Tapos ito na yung totoo nating lunch. Let's go to Nijo Fish Market. Oh my god guys, ito na yung other end ng Susukino Shopping Street, no? So pagtawid ko lang, ito na kasi yung pinuntahan natin last time, Odori Park. Tapos meron palang festival ngayong May.
Kaya pala merong mga tindahan dito ng mga pagkain, ganyan. Kasi may festival pala. Yung nakilala ko kahapon, si Mami, sabi niya na meron daw festival. Akala ko nga Lilac. Lilac Festival. Pero ang pagkakasabi niya is Lilac. So baka Lilac Festival. Dito ba tayo kakain? Or sa fish market? Kasi dito meron din mga barbecue. Tsaka very local experience. No? Naguluhan tuloy ako kasi dito ka lang kakain sa parang ganyan. Kaya pala may market dito everyday. Pag May pala guys, merong festival called Lilac or Lilac Festival. So may mga tinda silang food dito, beers, ganyan. And my favorite, Odori Park. Ang lalapit lang talaga guys, walking distance lang lahat. Yun yung maganda dito sa Sapporo. Andiyan yung hotel ko, Bespoke. Tapos andyan yung shopping street. Ito na yung Odori Park. Sapporo Tower. Sapporo Tower. Ancharan. Ito na pala. Nakikita-kita ko na to dati. Ito na pala yung market. Nijo Fish Market. So let's go. Magkakatabi lang talaga sila. Kaya maganda yung location ng hotel. Walking distance ka lang. Kung hindi mo mapuntahan lahat in a day, it's fine. Walking distance lang lahat. Ayan. So dito may mga tinda silang crabs. Ayan, mga fishball. Yun yung mga gusto ko. Na-miss ko tuloy sa Ueno. Sa Ueno. Pupunta tayo sa Ueno. Kumain ako ng ganyan. Mas mura dun eh. Tapos yan dito. Meron pa silang mga... Magkano ba dito? Medyo mahal, no? 3,980. 4,500. Mga 1,000 pesos to, no? Pero mukhang masarap naman, no? May tuna, fish. May mga egg ng fish. Fish egg, sabi ko dati. Egg ng, ano yun? Itlog ng egg. Ito mas mura o 2,000 lang. So ito mga ano lang to. 800. Mahal pa rin. Pero may mga sila number 3. Ito daw yung number 1 o 39. Sea urchin. May sea urchin. Ganun. Ito yung number 2 nila. 3-4. May soup na. Medyo mahal dito, no? 3-4. Magkano ba yun? May money muna tayo. Kasi sa Ueno, alam ko mga 500-600 pesos lang eh. Dito, 3-4. 1,300 pesos. So mag-try pa tayo ng mas mura. Kung meron pang mas mura. Pang sasarap. Mga fresh seafood. Oh. Ito may hipon pa oh. Sige tara, lakad-lakad pa tayo. May mga other options pa naman dito. Ay, as in dito makikita mo yung mga tinitinda nilang crabs. Oh. Wow. Ano talaga siya, parang palengke ng seafood. Tapos may mga restaurants nearby. Hala, ang lalaki ng crabs. Squid. Tignan niyo yung squid. Parang naka-preserve siya. Pwede yatang pang pasalubong. Charot. Ayan, cute. Ay, ang galing. Seafood market nga siya. Ang lalaki ng crab. Crab pa ba yung tawag pag ganun nakalalaki or... Wow. Take out, okay. Magkano dito? 4,200. Ganun talaga yung mga presyo niya. Yung mga around 1,000 pesos. Ito, kung bibili kayo ng mismong crab, ito 3,000 yen. Pero yung mas malalaki, 5,800. Itong laki nito, 5,800 yen. Tapos siguro ipapaluto nyo dyan. Ito, meron pang mga ang tawag dito. Yung may mga shell. Ang lalaki ng grabe. Ayan guys, parang mas mura to. 2,600 lang oh. Crab claw. Mas mura to sa medyo may dulo na siya, no. Ito na yung parang last na yan eh. Although meron din mga 3,500. Sige, laban na ba tayo dito? PayPay. Ayun no, pwede naman daw Visa, pwede credit card ang bayad, PayPay, cash. Oo nga no, ito 2,600 lang oh. Diba sa labas parang mga 4,000, 3,000. Ito na tayo, laban na tayo dito, 2,300. Sige guys, pumasok tayo sa parang ganito, local restaurant lang. May mga ibang locals din na kumakain. Tapos ito,
Oo nga, no, mas mura dito 2,000 lang. Kanina mga 4,000 eh, no? Meron silang number 1, number 2, number 3. Yung number 1 nila mahal eh, 3,2. Pero parang sulit sa dami. Number 2 naman 2,6. Number 3. Ah, ito kasi may hipon. Okay, may hipon yung number 1. Tsaka, ano pang meron? Siguro mas malaki yung servings. Dito na lang tayo sa, kahit number 3 lang ako. Okay na ako dyan, 2, 3. Number 3 yung pipiliin natin. Pero may iba, ay ito nga, 1, 3 lang. So happy guys. I changed my mind. Yung pinili ko na is number 2. So ito yung number 2 to. Kasi konti na lang yung difference ng 2 tsaka 3 eh. So ayan, makikita mo may mga different types of salmon, tuna, yung egg ng fish. Meron ditong mga, ano kaya to? May egg, may cucumber, and then, ano yung mga iba? Ay, ito meron din palang ano. Ano nga ba yung matinik? Yung matinik na ano, nakalimutan yung pangalan. Na mental block. Ayun, tas may rice. Dami, my gosh, my heart is so happy. Hindi ako kumakain ng mga raw na pagkain. Pero nung nagpunta ako sa Japan, tapos doon ko natikman, sarap na sarap ako. Parang ngayon, nagiging favorite ko na siya. Meron dito mga sausawan, soy sauce. Ay, meron silang special sauce for seafood. May miso soup. Sarap. Excited na ako. Let's start with salmon or tuna. Salmon muna tayo. Wow, God! Salsa dito. Melt in your mouth. Ang sarap. Wait lang. Ang sarap. Ngayon lang ulit ako nagtry ako kumain sa Philippines. Masarap din naman, pero ito talaga 10 out of 10. Yung sa Philippines na sa mga 8, ganun. Ang sarap. Melt in your mouth, my God. Patuloy na naman tayo. Wow. Guys, pag nagpunta kayo sa Sapporo, mag-Nijo Fish Market kayo, dito, Nijo Market. Magganito kayo. Ito yung pinaka-favorite kong kinain sa Sapporo. Sarap. Wala kang malasang lansa. Minsan kasi sa Philippines tinatry, may lansa kasi akong nalalasahan o naaamoy dito. Wala. Ang galing ng pagkakagawa nila. Sea urchin. Yan, naalala ko na. Sea urchin. Ang sarap. Hindi ako nag-joke. Parang mas favorite ko pa nga to kaysa nung sa Ueno. Nasarapan ako sa Ueno, di ba? Pero ito mas masarap. Ang perfect. Ito, hindi ko to masyadong feel nung nag-Osaka ako dun sa market. Hindi ko talaga masyadong feel yung itong fish, yung egg ng fish. Kasi medyo naalatan ako. Parang lasang dagat. Yun lang hindi ko masyadong feel. But the rest, ito ano ba to? Parang scallops. Scallops yata to. Ang lambot. Ba't ganun? Ang lambot ng scallops. Super happy na happy ako guys. Cheers. Guys, pag nagsapuro kayo ng Nijo Market, isa na nga to sa mga mura eh. Pero ang sarap pa rin. Isa pa kasi I can't get enough. Maganda tong yung bowl na to kasi meron ng tuna, may salmon, may mga sea urchin, fish egg. Kompleto na siya. May ganito, di ko alam kung ano to. Parang luya, pampatanggal umay siguro, something like that. Tapos meron may mga crablet, konting ano ng crab. Hibla-hibla ng crab.
Ano to? Ano yun? Parang nata. Alam ko na squid. Squid siya. Okay. Tuna ulit tayo, guys. Ang lambot talaga ng tuna. So happy. Anong pangalan nito? Ito yung pangalan niya pala, Donbe. Tapos ayan, naka-Japanese character kasi. Ganyan lang siya, no? Maliit lang siya na local restaurant. Pero highly, my gosh, highly recommended, guys. Ang sarap. I'm so happy. Parang ito yung kompleto ng araw ko. Parang solved na ako for today. Kahit mag-convenience store na lang ako today or solved na ako dito. Ang sarap na nito. Kota na ako for the day. May ano sa miso soup. Sobrang na-appreciate ko talaga yung Japan kasi napaka-solo traveler friendly nila. Parang kahit mag-isa ka lang dito, yung mga restaurant, okay lang, hindi ka mahihiyang pumasok. Tsaka marami din kumakain na mag-isa, so parang you don't feel indifferent. Indifferent! Tama ba yung English ko? Maigamit lang baka hindi tama. Kaya kahit paulit-ulit ako mag-Japan, like, alam mo yung parang may mga bansa kasi napupuntahan ka na okay lang kahit hindi mo balikan. Pero yung Japan, parang ramdam ko talaga na I belong here. Parang gusto kong isa talaga sa mga pangarap ko makatira sa Japan kahit mga 1 year lang ganun. Pero parang wala naman kasing visa na ganun. Pero ako I can stay 3 months. Yung visa, yung multiple entry visa ko, maximum 3 months. Siguro isa sa mga pangarap ko talaga makatira sa Japan ng 3 months. Yung hindi siya travel, yung parang titira talaga ako na parang gagawin ko yung mga ginagawa ng locals. Yung maramdaman ko talaga. Kasi parang feeling ko talaga I belong here. Feeling ko gusto kong tumira dito. Kasi yung personality ko bagay siya dito. Mahilig ako mag-isa, di ba? Mahilig ako mag-solo. Tapos hindi ko feel na parang kakaiba or weird na maging solo ako. Kasi dito parang very solo traveler friendly talaga siya. Siguro, i-manifest natin na makatira tayo sa Japan ng mga sana 1 year, pero pag hindi kahit 3 months lang, makapag 3 months tayo sa Japan, saya siguro nun. Kaso ang mahal kasi dito. Ang mahal kasi ng bahay or ng hotel. Yun yung magpapamahal talaga hotel. Kaya ko magtipid sa pagkain kasi mga convenience store. Ang daming healthy doon. Baka pumayat pa ako dito sa Japan, di ba? Ang daming healthy. Pero yung hotel talaga, doon magpapamahal. Cheers! Sana masarap din yung kinakain nyo ngayon, guys, ha? Cheers tayo. 1, 2, 3. Woo! Sarap. Grabe guys. Ito nga, Donbe. Donbe yung pangalan, no? Nasa yung dulo siya. Mas mura siya compared sa mga nasa harap, Donbe. Pero ang sarap pa din. Yung number 2 yung pinili ko. Parang kinonvert ko sa Philippine peso. Ang binayaran ko 1,030. Pero sobrang sulit ng 1,030. Dun sa quality ng tuna, dun sa quality ng salmon. Hindi, oh my gosh, ang sarap. Iniisip ko kung pupunta pa ako dito. Sabi ko wag na siguro ako magpunta. Pero I'm so happy na pinush ko dito sa Nijo Market, guys. Ang sarap ng seafood. Guys, hindi ako mahilig sa seafood, ha. Mas gusto ko talaga yung mga karne-karne na manok, ganon, beef or pero para i-rate ko ang isang seafood ng 10 out of 10, sobrang sarap na sarap ako. No? So ganun siya kasarap. Hindi ako mahilig sa seafood pero pag nasa Japan ako, ang sarap talaga. So it's a 10 out of 10, guys. Ito lang, lapit lang talaga. Napakita ko na nga to sa inyo dati. Diyan yung hotel ko ito, Bespoke. Tapos ito na nga yung Odori Park. Tapos ayan na siya, Nijo Fish Market. Itong blue na nakikita ko na siya dati, hindi ko lang pinapansin. Yun na pala siya, Nijo Fish Market. Guys, may nakita lang ako dito na vintage shop. Vintage Jam Select Clothing. Tapos sabi niya dito, USA, Euro, 100% imported items. Nandito lang siya sa may Odori Park. Ito, Odori Park na to, yung Sapporo TV Tower. Sa area lang na to. Try nga natin pumasok. Check natin kung anong mga paninda nila dito sa vintage shop na ito. Yan. Ang cute mag-shopping dito sa Japan kasi tahimik lang, no? Tsaka yung mga taong namimili, tahimik lang sila. Sobrang focus lang nila sa pamimili. Ito, mga Adidas. Magkano yung mga ganitong vintage jackets? 7,590.
Dami nilang jacket. O kung kayo mga mahilig sa mga vintage, ang dami nila dito pagpipilian. Mga ganun nga, 9,790. May fila pa, oh. Ang ganda ng mga jacket din. Ang luwag pa ng ano na to, ng vintage shop na to. Polo na vintage. Feel ang cute nito. 5,300 lang. 5,390. Ang cute. Ang lawak ka, in fairness. Ito mga pambabae. Kung gusto niyo mga jumper na forma, para sa inyo to. May mga pang kids din, oh. Mga vintage na pang kids. Cute naman ito na pang baby. Ito mga pang autumn na to eh. 38. Mahal naman. Ano bang? Burberry kasi. Yan, Burberry. Di ba medyo social din tong brand na to. So for 38,940 yan. Sa mga vintage, usually mga branded din. Kasi syempre yan, vintage pang matagalan, naglalast. Burberry din. Tapos 31,000 yan. Mahal. Ano, may napili na kayo? Pag may napili kayo, sabihin nyo lang. Papasabay ko. Saring lang, guys. Ang cute, no? Ganito yung mga vintage, parang feeling ko binabalik, transform nyo tayo back in time. Yung mga kabataan natin, ganito yung mga nakikita natin forma ng mga celebrities or yung mga, alam mo yun. Kung merong mga tao na sobrang hilig nila sa vintage, no? Bagay sa kanila. May mga tao na ang forma nila vintage fashion. Tingnan mo yung mga pinamili ni kuya, no? Mga vintage yung polo niyang pinili. Actually mga Japanese mahilig sila sa mga ganun. Dito siya namili. Tingnan nga natin para magaganda nga yung area. Magkano dito? Mga nasa 6,400. So magkano yun? 2,400 pesos. Yung mga vintage polo. Ang gaganda nga ng mga vintage, no? Tsaka Japanese mahilig sila sa mga ganito, pansin ko. Mga stripe na vintage. So cute. 2,400. Oo nga, mga ganun, mga 2,400 pesos each. Ang daming pagpipilian dito kung ma-vintage ka. Parang dati pinangarap ko din. Dati, sa totoo lang parang pinangarap ko din maging fashion influencer, ganyan. Kasi syempre pag nasa Instagram ako, tapos marami ako nakikita ng mga magagandang damit, tapos parang mga influencer na ang ganda magdala ng damit. Pinangarap ko rin maging fashion influencer, pero pinakauna na-realize ko ang mahal, di ba? Ang mahal kasi pag fashion influencer ka, kailangan mo ring mamuhunan eh. Bibili ka ng mga ganito, vintage clothes, tapos kailangan hindi pa ulit-ulit yung damit mo, di ba? Unang-una ang mahal, parang hindi ko pala kaya. Sabi ko, why not maging nakakatawa na lang ako, no? Yung puhunan ko na lang yung pagiging eng-eng ko, gano'n. Nag-work naman, di ba? Nag-work naman. Parang redirection. Ang gusto ko talaga parang fashion, yung parang ganda-ganda lang yung labanan. But hindi ako nilagay ni Lord doon kasi alam niyang hindi ko kaya at alam niyang mapapagastos lang ako ng mahal. So sabi ni Lord, why not mag-travel vlogger ka na lang, kahit maligawin ka, ilalagay kita dito tapos gamitin mo na rin pagka-eng-eng mo, ganun na lang. So yun na lang ginagamit ko. I capitalize on my abilities and strength. Pero gusto ko pa rin maging maganda. Pero ngayon gusto ko maganda rin yung damit ko kasi if maganda yung outfit mo, nakakadagdag ng di ba nakaka-boost ng confidence pag maganda yung damit mo, parang feel mo, gwapo ako today. So parang, I can do anything today. Like, give it to me, baby. Give it to me, baby. Dami talaga nilang ganitong types of polo. Kung yung forma mo yung mga ganitong, hilig mo yung mga ganyan, I recommend the store, no? Ang dami niyang pagpipilian, no? Pero more panlalaki, mas maraming panlalaki dito kaysa pamabae, no? On fire, di ba? Ang lakas makaka-trio na gray, yung pang Miss Universe niyang gown. Nagliliyab ka dyan, di. Makakasabi ka ng ang silver lining natin for today, I'm on fire. So I think yun lang naman, no? Nakakatawa talaga yung kultura ng Japanese sa trabaho nila, even sa restaurants,
dito sa mga nagtitinda, no, parang ang very polite nila pag i-greet ka pag papasok mo, pag lalabas ka, parang may sasabihin din sila. Tapos pag nagsiserve sila ng pagkain, parang may passion, alam mo, may passion silang to serve sa mga ginagawa nila sa life. So I think guys, ayun lang naman na for today. Maraming salamat sa pagsama sa ating mini shopping, sa pag-visit sa Nijo Market, sa mga nakita natin mga vintage shops. And nandito tayo sa park ulit. We still have a few more days to go dito sa Sapporo. May mga iba pa tayong lugar na pupuntahan at bibisitahin. And then of course, pupunta tayo sa Tokyo after Sapporo. But ayun lang naman guys, maraming salamat ulit sa pagsama sa akin ngayon. And I'll see you again on the next one. Bye! If maganda yung outfit mo, nakakadagdag ng confidence. Di ba nakaka-boost ng confidence pag maganda yung damit mo? Parang feel mo, gwapo ako today. So parang, I can do anything today. Like, give it to me, baby.